Mga kaibigan, may bago na namang issue. Ito po yung sinasabi ni Sara Duterte na meron daw karapatan ng taong bayan na magalit sa administrasyon. Medyo nakakabahala po ito. Alam niyo bakit? Vice President ng bansa, bakit ganyan ang sinasabi? Di ba dapat pagka Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, tutulong para sa kabutihan ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino? Gagawa ka ng paraan para malapit ang taong bayan sa gobyerno o ang gobyerno malapit sa taong bayan, vice versa, bilang public servant, bilang elected Vice President. Pero kabaligtaran, para bang pinapasweldo natin siya dahil kahit anong sabihin niya at gawin, siya ay pinapasweldo ng mamamayang Pilipino bilang Vice President. Pero ito kanyang mga sinasabi na parang nanghihikayat pa ng dapat gawin ng mamamayan. Parang justify pa niya na dapat ang gobyerno or ang mga mamamayang Pilipino ay magalit sa pamahalaan. Anong klase? Hindi ko makuha kung anong pinanghuhugutan o anong kaisipan meron ng pangalawang Pangulo. Kaya tuloy nag-react na po si Communication Undersecretary Claire Castro po at Palace Press Officer. Pakinggan po ninyo itong kanyang sinasabi. Hopefully ating inyong marinig na mabuti dahil mahalaga po ito. Tingnan natin mahalaga po ito kanyang sagot sa harap ng mga media. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Wow. Noong 2017. Pinaka-corrupt daw. Natatandaan niyo po ba yun? Nung, alam po. Dali karakabiho yan Pinaka-corrupt daw ng 2017. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Wow. Pero naubos na nga lang. Kahit natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Hindi, okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpapagsak ng gobyerno. She's arguing that... So ayan po Nako, napakalinaw po na sinasabi ni Communication Undersecretary Claire Castro. Yung mag-amang Duterte tinamaan na naman. Nahukay ni Yosek Castro yung 2016 si Duterte raw candidate pa lang tungkol sa korupsyon. Noong 2017, lumabas naman yan sa international news, pinaka-corrupt na Pangulo sa mundo. Ang lupit. Tapos ngayon, eto na nga. Parang sinasabi dito ng Malacanang, walang karapatan magsabi si Sara Duterte na hikayatin pa ang mamamayan para magalit sa gobyerno.
kung tutuusin ng kanilang administrasyon, under Duterte administration, mas maraming problema. Pero hindi naghikayat ang kahit sinong mga elected official para magalit sa Duterte administration. Kung yung mga gunita, si Leni Robredo no, na matinding nilait-lait ang pagkatao at pagiging pangalawang pangulo, hindi ho nagsalita ng personal at iba pang pananakot o galit laban sa administrasyon ni Duterte. Bakit itong Vice President ngayon ni Sara Duterte, siya pa yung parang ang dating nanghikayat? Kasi yung sabihin mong may karapatan ang taong bayang magalit sa gobyernong ito, sandali. Dapat nanggagaling yan sa mga taong may pagka-rebelde yan dating. Dapat nanggagaling yan sa mga taong hindi dapat elected na opisyal ng gobyerno o kung saan man nanggaling. Pero yung elected, pinapasweldo, gumagastos ng pera ng bayan, ganyan ang sinasabi. Anong klase sila? Tama lang ho, talagang from day one, ilang araw na ito, sinasaluduhan ko at pinaniniwalaan ko at sinasabi kong maganda itong pagkakahugot ni Pangulong Marcos at pagkakatalaga kay Attorney Castro dahil siya talaga yung tagasagot. Yan na talaga ang misyon niya. Siya ang sasagot sa lahat ng batikos, siya ang magbibigay ng reaksyon coming from the President, siya ang sasagot sa lahat ng mga tanong at tatamaan talaga ang mga pasaway katulad nitong kampo ng mga Duterte. So lalala pa ito, titindi pa ito. Sa halip na ipakita ng mga Duterte at ni Sara Duterte ang leadership by example. Pero ngayon na kanyang ginagawa ay kabaliktaran sa isang inaasahan nating elected sa pinakamataas or pangalawa sa pinakamataas bilang Vice President ng bansa. Talagang kakaiba po yan. So ituloy mo lang, Secretary Yosek Castro, itong iyong mga sinasabi. Kailangan ka ng taong bayan. Kailangan ng mamamayan ng iyong paliwanag. At mula po nang ikaw ay umupo, kakaunti ang negatibong feedback. Kakaunti ang mga tumitira sa iyo. Alam natin kung saan ang gagaling yan. Mga trolls, mga baser, vlogger ng Duterte camp. Pero ang majority ng Pilipino dito at sa abroad naniniwala sa iyo, Yosek. Naniniwala kay Pangulong Marcos at sinasabing tama nga ang pagkakatalaga sa iyo. Panahon na para labanan. Panahon na para sabihin ang lahat ng nangyari noon at ngayon. Okay? Hindi maiiwasan ikumpara ni Yosek Castro ang nakaraang gobyerno sa kasalukuyang gobyerno. Kasi ngayon, ginagawa ang lahat, okay? Pero patuloy na sinisira dahil iisa lang naman ang layunin. Nung araw ko pa sinabi, gustong makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. Pero maduming pamamaraan, pangahagaw, paninira, okay? Pagkakawatak-watak na Pilipino para sa kanilang interes. Masama po yan, delikado yan. Please like and share ng ating mga video ito.